Nung nagpakita si Pennywise sa mga sinihan noong 2017, may kakaibang nangyari. Hindi lang natakot ang mga tao, nag-slide pa sila sa kanyang DMs. Baka iniisip mo nagbibiro ako pero may ebidensya na mga numbers. Ayon sa analytics ng Pornhub, tumaas ng 213% ang mga searches tungkol sa clown pagkatapos ipalabas ang It. At ang mas weird pa, mas maraming babae ang naghahanap nito, 33% higher compared sa mga lalaki. Kinumpirma din ito ng X-Hamster na may 50% increase sa ganitong mga searches. Bigla na lang ang killer clown, hindi na lang multo sa ating mga bangungot. Naging bida pa siya sa ating mga pantasya. Ngayon, bago mo simulang pagdudahan ang lahat ng alam mo tungkol sa human attraction, pag-usapan natin kung ano ba talagang nangyayari sa ating mga utak kapag ang takot ay nagiging iba. Nalalaw ba yung pakiramdam na kapag natatakot ka? Yung mabilis na tibok ng puso, yung sobrang alerto mo sa lahat ng nasa paligid mo. Ayon kay Dr. Frank McAndrew na matagal nang nag-aaral kung bakit tayo natatakot sa mga bagay na creepy, pareho lang pala ang physical responses na to kapag may attraction tayo sa isang tao. Hindi lang palagi alam ng utak mo ang pagkakaiba ng natatakot ako o naa-attract ako. At minsan, pareho pang nararamdaman ito. Hindi lang ito teorya na nakatambak sa mga research paper. Si Sugar Weasel na kilala bilang world's premier clown escort, siya mismo ang nakasaksi kung papaano nangyari ito. Nung lumabas ang It, bigla na lang dumami ang mga tumatawag sa kanya. Mga taong hindi man lang na-imagine na maaakit sa clown noon. Hindi to mga dating fans ng Big Red Nose. Mga bagong tao to na napanood si Pennywise at nagkaroon ng sexual awakening kasama ang grease paint at balloon animals. Ang internet, dahil internet nga, hindi lang basta tinanggap ang trend na ito. Gumawa pa nga sila ng community para dito. Habang may mga tao nagdidelete ng kanilang dating apps, may iba namang sumasali sa mga platform tulad ng Clips for Sale, FetLife at isa pang specialized forum na Get Clowny. Sumabog din ang Pennywise Confessions community sa Tumblr. Puno ng mga taong nagtatanong kung bakit bigla silang naaakit sa isang mamamatay na dancing clown. Mukhang ang takot at pagnanasa ay hindi lang magkaugnay sa neural pathways. Parang magkabilang mukha lang pala sila ng iisang emotional coin. Sina Miss Quinn at Kit Z, mga professional performers sila, nakita rin nila ang lahat ng anyo ng phenomenon na ito. At sasabihin nila sa iyo na mas komplikado ito kaysa sa simpleng horror kink crossover. Sabi nila, ang mga tao ay lumalapit sa amin para sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Ayon kay Miss Quinn, hindi lang ito tungkol sa makeup o costume, tungkol ito sa pagpasok sa isang mundo kung saan walang normal rules. Isipin mo, ang mga clown ay nasa pagitan ng reality at fantasy, kung saan kahit ano ay posible at walang kasiguraduhan. Mabilis itong napansin ng BDSM community. May something sa power dynamic ng clown performance na perfect fit sa kanilang mundo. Naroon na lahat, ang theatrical elements, ang costume transformation, ang paglalaro ng takot at control. Kapag nagsusuot ang isang tao ng red nose at white makeup, hindi lang siya nagiging clown. Pumapasok siya sa isang role na may malalim na psychological impact. Ayon kay Dr. Rami Nader na matagal na nag-aaral ng colorophobia, yung takot sa clown para sa mga hindi pamilyar, may interesting siyang napansin. Hindi magaling ang ating utak sa pag-categorize ng matitinding emosyon. Ang physical symptoms ng takot at sexual arousal ay halos magkapareho, sabi niya. Ang nagiging dahilan daw kung bakit natatakot o nakaka-excite ay depende yan sa context. Parang roller coaster lang yan. Nakakatakot para sa iba pero thrilling naman para sa iba. Parehas na experience pero ibang interpretation. Ang buong phenomenon na ito ay mas tumama dahil sa timing. Naalala mo ba yung mga creepy clown sightings taong 2016? Kinabahan ng lahat, puro clown ang usapan. Tapos dumating si Pennywise, may Victorian era charm at mapanganib ng ngiti. At bigla na lang napagong usapan. Hindi na lang siya nakakatakot, naging kaakit-akit pa. Hindi na lang siya nananakot, nanunukso pa. Tinamaan ng karakter nito ang something na matagal nang nasa ilalim ng ating collective psyche. Ang community na buo dito ay hindi lang nagbabahagi ng mga pantasya. Nag-explore sila ng fundamental na aspeto ng human psychology. May isang miyembro ng Get Clowny Forum ang perfect ang pagkakasabi. Ang clown ay chaos na naging tao. Pwede silang maging kahit ano, gawin ang kahit ano. Nakakatakot yan, oo, pero sobrang liberating din. Isipin mo yan, sa mundong lahat tayo ay pinipilit na magkasya sa mga maliliit na kahon, may isang karakter na nabubuhay para sirain ang lahat ng rules.
At ito pang mas interesting at medyo nakakagulat din. Habang parehas na natatakot ang mga lalaki at babae sa clown, salamat yan sa childhood trauma, pagdating sa attraction sa kanila, mas likely tanggapin ng mga babae ang kanilang fear turned fascination. Hindi lang maliit na pagkakaibang pinag-uusapan natin dito. Naalala mo ba yung sinabi ko kanina na 33% higher search rate mula sa mga kababaihan? Malaking statistical difference yan, lalo na sa mundo kung saan usually iniisip natin na ang mga lalaki ang primary consumers ng karamihan sa adult content. Pero bakit? Ayon kasi sa research ni Dr. McAndrew, baka may kinalaman ito sa kung paanong sa iba't ibang gender ang pagprocess at pag-express ng fear responses ay iba-iba rin. Mas open na mga babae tungkol sa kanilang mga takot at interestingly, mas willing din silang i-explore ito. Isipin mo kung ilang mga babae ang kilala mong mahilig sa true crime podcast o sa mga horror movies. May something sa pagharap sa takot sa controlled environment na nagiging empowering para sa kanila. Fascinating din kung paano nagmamanifest ang attraction na to. Hindi lang ito tungkol kay Pennywise, kahit na si Pennywise talaga ang nag-spark nito. Ang community na lumaki sa phenomena na ito ay madalas pinag-uusapan ang transformation aspect. May something powerful sa panonood ng isang tao na naglalagay ng makeup, nagiging something na both terrifying at fascinating. Parang pinapanood mong butterfly na lumalabas sa kuko niya. Kung ang butterfly ay marunong gumawa ng balloon animals at posibleng kainin ka. Perfect din ang cultural timing ito. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan mas comfortable na ang mga tao na i-explore ang darker sides ng kanilang attractions. Binuksan ng 50 Shades of Grey ang pinto para sa mainstream discussions tungkol sa BDSM. Tapos dumating pa si Pennywise. Sumasayaw papasok sa opening na yon. Dala ang red balloon at may papanoksong ngiti. Naging parang gateway drug ang karakter na to para sa pag-explore ng mas unconventional attractions. Ang particularly fascinating ay kung paano nag-evolve ang fenomeno na ito sa simpleng sexual attraction patungo sa something more complex. Ang mga tao sa komunidad ay patuloy na pinag-uusapan ang appeal ng trickster archetype, isang karakter na nabubuhay sa labas ng normal social boundaries at rules. Sa mundong lahat tayo ay inaasahang magkasya sa mga neat little boxes, sobrang nakaka-attract ang isang figure na nabubuhay para nga sirain ang lahat ng boxes na yon. Ang internet bilang perfect incubator para sa mga niche interest ay nagbigay daan para lumaki at mag-evolve ang community na to sa paraang imposible nung 10 taon pa lang ang nakakalipas. Ang mga forums at social media platforms ay naging spaces kung saan pwedeng i-explore ng mga tao ang ganitong attractions nang walang judgment. Nakakakita ng iba pang nakakaintindi na minsan ang pinaka nakakatakot na bagay ay pwedeng maging pinaka kaakit-akit. Parang nalaman mo na hindi ka pala nag-iisa sa weird mong panaginip. Biglang hindi na siya masyadong weird sa tingin mo. Ngayon, let's address the circus elephant in the room. Kahit may solid data tayo tungkol sa initial spike ng interesting pagkatapos ng It, mas mahirap i-track kung paano nag-evolve ang attraction na ito since 2017. Hindi naman nagpipilahan ng mga researchers para mag-fund ng studies tungkol sa clown attraction. Pero bakit hindi nga ba? At karamihan ng alam natin ay galing sa community self-reporting at platform analytics. Pero ito nagpapa-fascinate sa buong bagay na ito mula sa bigger picture perspective. Pinipilit nito tayong i-rethink lahat ng akala nating alam natin tungkol sa kung paanong gumagana ang takot at attraction. Baka kailangan ng serious update ng traditional psychology textbooks. Kasi hindi ito magkakasya sa kahit anong usual boxes. Parang kinuha ng ating pag-intindi sa human sexuality at inilagay sa circus canon at pinaputok sa rainbow-colored hoop. Ang gulo, di ba? Ang professional clown community ay kailangan ding harapin ang shift na ito. Imagine mo, ilang taon kang nagpa-perfect ng craft mo para magpatawa ng mga bata sa birthday parties. Tapos bigla kang makakatanggap ng ibang klaseng performance requests. May mga tulad ni Sugar Weasel na tinatanggap ang evolution na ito, habang ang iba ay gusto pa rin manatili sa family-friendly territory. Gumawa ito ng interesting split sa clown world. Pero kung tutuusin, interesting naman talaga ang clown world simula pa lamang. Particularly kung paano nagsisimulang i-influence ng fenomeno na ito ang mainstream entertainment at fashion. Napansin mo ba kung gaano karaming recent villains ang sinusulat na may hint ng seductive charm? O kung paanong unti-unting pumapasok ng circus gothic aesthetic sa mga high fashions? Parang ang Pennywise effect ay kumakalat sa broader culture
ginagawa tayong lahat na mas komportable sa paghahanap ng beauty sa bizarre. Ang pinaka-intriguing part dito, well, baka tip of the iceberg pa lang to. Habang nagiging mas open tayo sa pakikipag-usap tungkol sa unconventional attractions, sino nga bang nakakaalam kung ano pang ibang fascinating connections sa pagitan ng fear at desire ang pwede nating ma-discover? Baka yan ang tunay na legacy ng Pennywise Paradox. Hindi lang ginagawa niyang sexy ang mga clown, kahit na ginagawa niya talaga yon, kundi binubuksan niyang bagong usapan tungkol sa complexity ng human attraction. Pero isang bagay ang sigurado dito, hindi lang to weird blip sa internet history. Isa itong phenomenon na nagpapakita ng something fundamental tungkol sa human psychology, kung papaano natin pinaprocess ang matitinding emosyon at tungkol na rin sa napakanipis na linya sa pagitan ng takot at ng pagnanasa. Sa mundong palaging sinusubukang i-categorize ang lahat sa neat little boxes ng normal at weird, siguro kailangan natin ng paalala na minsan ang pinaka-interesting parts ng human nature ay yung hindi magkakasya sa kahit anong category. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.